Good morning mga Lods, good afternoon, good evening sa inyong lahat guys. Magandang araw sa inyong lahat. Today is Friday, January 26, 2024. Alas 2 G's na ng madaling araw. Pero syempre, dahil nakagisna na natin, dating gawi, staking lang tayo guys. Ang ritual. So yun, bumagsak lahat ng crypto. Iniisip ko bumili ulit ako ng berry. So, check natin. Mga 20 lang i-stake natin ngayon. Yung 20, bibili ko ng berry. So, magki-claim ako. Yan. Claim natin. Ayun. Na-claim na natin guys. So, ang gagawin ko lang, gusto ko nga sana yung nagta 38 AXS na kasi ako day. So, iniisip ko, ilipat or hindi ilipat, sorry. I-swap sa ibang token. Parang ganun. Pero dapat kasi ibang yun eh. Ibang connect muna natin. Dapat nun ibang content. So, ayan, meron tayong 321,000. So, ang gawin natin, 20. Okay, 20. Ayan, so additional yan. Pera pa din yan. Si Pixel kasi, napakaraming player guys. Tapos, hindi pa siya nakakaranas ng bull market. Tapos itong Pixel kasi, limited lang yung supply niyan guys, ha, tandaan nyo. Limited lang yung supply ng Pixel. Tapos, ang kagandahan pa sa kanya, maraming player. So, hold lang. Kaya, kahit papano, di ba? Mababa naman yung value niya. Ito kasi hindi pa nakaranas ng bull market ito si Pixel. So, dun sa mga bago, guys, check natin yung nito Yung, tagal naman ito. Madami bang nag-i-stick ngayon? Ayun, tapos na. So, check natin Pixel. Pixel. Activities. Saan ba yun? Okay, check natin to. Ayan. Explorer. So, check natin sa mga bago na ngayon lang naka-subscribe. Eto si Pixel guys, nasa 10 billion supply lang siya. Akala kasi nung iba parang SLP na unlimited. So, dito naman makikita sa kanyang running chain na ang total supply niya ay nasa 10 billion lang. So, underrated pa rin to, napakababa ng... Tapos yung holder niya, 200 pa lang. Ayan. 200. Hindi ito, check natin holder. So, ayan yung mga holder, guys. So, ito, 68 million. Ayan. Tayo naman, nasa magkano na yung supply natin. Check natin. Magkano na yung ating... So, meron tayong... Wait, ba't wala? Funds. Why? Ba't wala dito? Refresh nga natin to. So, dapat meron na tayong, ayan, total 500,602. Sorry. 562,543. Ano ba yan? Nakaidlip kasi ako. Parang kagigising ko lang talaga, guys. Nakaidlip ako alas 9 ba yun? Nag-alarm ako. Kasi nga, parang, ko na to, parang, ko na sa sarili ko na, kailangan ko mag-stake. Parang ganun. So, 600,000, medyo malayo pa tayo Hindi ko na makita. So, ayun, meron na tayong 562. Tingnan natin. Tapos, gawin natin everyday din bumili ng berry.
Okay, sa alright. Ayun lang naman ang ating ritual. So, refresh natin to. Kasi nag-claim nga tayo ng stick natin yung 20 max. Yan. Ang ano lang sa berry walang staking, no. Tulog yung pera. Ito kasi kahit pa paano. So, meron tayong 40,364. Okay. Tumaas dumami Tama ba ako? 52 lang yan eh. Pero, ayun. Nagbagsakan kasi kaya ang dami nag-stake. Okay, so alright. Yun lang. Tapos na ang ritual natin. Check natin ang ating mga galawan sa crypto ngayon, guys. Check natin. So, hindi kasi ako 2.2. Medyo nag-green Sino ba tumakas ngayong araw? Eto, si IOTA. Napakadami ko nito dati sa Bitfinex to. IOTA. Way back 2017 Ito okay din talaga to. Si Tao BetTensor. Isa sa mga AI din to na kaparehas ng supply ng Bitcoin. So kung si Bitcoin nasa million na, ito 19,000 pa lang. Yung supply nito 21 million lang yung supply niya. Ang na-circulate pa lang yung supply niya 6.1. Ayan. So ito hindi pa rin to nakakaranas ng bull market, guys. Imagine mo dito ka nakabili 2,000. Tapos ang presyo ngayon 19,000. So ilang beses na doble yung pera mo. Okay, ganun talaga sa crypto, guys, ha. Maka-snipe ka lang ng medyo malupit na project. Ay. Talagang life changing. Yun nga lang pag nag-bear naman, yung doble din yung ano mo, yung loss mo. Pero yun nga, ulitin natin, kunyari sa crypto naglagay ka ng 1M, malulos mo talaga 1M lang. Pero kung titingnan mo dito sa history nito ni Tao, halimbawa naglagay ka ng 1M, nakatsempo ka nung mga October, nasa 227 lang siya, mga ganon. Tapos i-divide mo yan sa presyo ngayon, guys. So 19,400 divided by 27 mo na lang. So times 7 na yung 1M mo. Hindi 7 million na yan, mahigit 1M para ano nang iba. Ayan, 7.1 na yung pera mo. Halos 7.2. Kumbaga, sa crypto, pag na-loss yan, loss talaga yung 1M mo. Yun din yung ibabagsak niya kasi kadalasan, ganun eh. Pero pag dumoble naman, grabe. So, ayun lang. Nakwento ko lang, guys. Ulitin natin, hindi po yung financial advice, ha. Baka mamaya, hindi po ako financial advisor. Disclaimer lang po yun, ha. Lalo na dyan sa mga bago lang natin na subscriber. Siyempre, baka mamaya isipin nyo, wala, nag-ano to ng investment. Okay. Ang hirap pag bagong gising. Okay, so alright. Yan, medyo ano tayo. So, ito yung mga ano natin, may 3.3 na lang 300,000, lugi pa nga. So, ito yung mga NFT portfolio ko. Kaya ako nag-stick ako sa Pixel o bumili ako ng Pixel kasi nga nakita ko bumagsak talaga siya ngayon, So, yung linagay ko 100, nalugi na nga ulit ng ng 31,000. Pero syempre, ulitin natin, guys. Sa mga whales kasi, sa mga nagki-crypto, hindi ko masasabing whales ako, ha. Sa mga nagki-crypto talaga o matagal na sa crypto, opportunity lagi yan. Once na nagsisell, opportunity to buy yan lagi. Para buy low, sell high. Hindi yung mataas na hype ka lang, nag-green na lahat. Pa-bull run na, buy na, bilihan na. Nako, yun na yun. Nakabili ka sa mataas ang presyo. Okay, sa alright. Wala na si AXS. So, AXS ngayon, tingnan natin yung presyohan ni AXS kung magkano. Ayan, 400. So, pumapatak tayo ng 38 per day sa AXS. Di 15,000 pa rin yan, guys. So, ang in-stake lang natin kanina, 20.
So 8,000 din pala yun. Okay. So 15 mil is 15 mil. Pwede naman yun eh. Yung 15 mil kung tutuusin, yan 15,000. Everyday ko yan withdrawin, magiging USDC. Magiging dollar. So divide natin yan. Magiging 56 kunyari yan. So almost $267 din yun a day. Kaso nga lang, yan, hindi ko na siya wini-withdraw, kino-compound ko lang siya. So 30 days is 450,000. 450,000 is 450,000. Eh, kung i-ratio na lang natin sa all-time low nitong mga taon na nangyari, check natin O ito, 234 noong October. O sabihin mo na lang dyan, 234. Pinakasagad yan eh. Ang maganda lang kasi sa compounding, habang umaangat siya, nagko-compound ako dyan daily. Siyempre, pag umangat lalo yan, yung kinompound ko, tataas din yung presyo. Eh kung isipin natin sa pinakasagad nitong October, nitong mga taon mula nung February 2023, so 234, tapos 38 ako per day. 234 times 38 AXS. So 8,000 pa din. Not bad pa rin yan guys. Pera pa din yan. Times sa 30 days. Okay, 266. So, sahod na yan ng ilang manager. Yung manager ko kasi nasa 40,000 eh. 40,000 ang monthly nila. Bam! 6 na manager yan. So, 6 na tao na mag-handle ng mga businesses mo. 'Di ba? So, ayun. Check natin. Meron tayong magkano? 40,364. Dapat lagi kang magsalita, men. Ganun no, hype. Okay, malakas. Yung iba kasi nabuboring eh. Tulog na ba kayo? Antok na yung iba. So, meron tayo guys na 16,100. So, pinapakita natin to inspire you guys, hindi para ipagmayabang. Lagi kong sinasabi, kung ikaw yung tipo ng Pilipino na crab mentality, baguhin mo na yan. Yung tipong inggit na inggit ka pag nakakita ka ng mga Pilipinong umaasenso, siraan mo, ano. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta, yun lang. Hindi ko naman to piniplex sa inyo para ipagmayabang. Okay, sa alright. Basta ito, yung video natin. Ayan, nandyan yung wallet ko. Mache-check mo dyan. Pag clinic mo yan, ang history ko ng staking ay taon na, matagal na. Kailan lang ako na video, pang 85 video na ata to. So, sayang din naman. Nagbibideo lang naman ako. At syempre maka-inspire din tayo ng mga tao na bago sa crypto or sinesearch o inaalam tong AXS staking, at saka yun, makapag-advise din tayo ng about sa buhay-buhay tungkol sa business, sa experience natin sa pagbi-business. For the past 2009 pa, tagal, ilang taon na. Since 2009 na nagnenegosyo na tayo. Kahit pa paano makabigay tayo ng idea. Okay. So, basa na tayo ng komento ng ating mga shoutout muna guys sa 262 subscriber. Yun na. So, kahit pa paano, dumadami na tayo. Mas marami na ang subscriber kaysa sa video. So, ayan, 2 hours ago, shoutout sa iyo, Sir Elliot 1462. Boss, may losses din po ba? Pag mag-stake ka sa AXS? Yan. No question po. So, sa impermanent loss, ayun nga, dun sa dito sa AXS, dito sa farming, sa Katana, mag-a-add ka kasi dyan ng liquidity pool. So, dito kasi guys, makikita nyo, 72% yung APR niya, yung average percentage rate ito hindi siya yield Mayroon kasing APY, mayroong APR. So, ayun. Search nyo lang kung anong pinagkaiba nun guys. Marami namang magagaling na YouTuber na nag-i-explain. Hindi nga ako marunong masyado kasi syempre hindi ko naman, syempre negosyante tayo, ang dami kong inaasikaso. Pero parang view lang ako, then business ulit, view, ganun. Hindi naman lahat latest ang alam ko. Naamin ko yan. Syempre, aminin natin pag hindi talaga natin alam. Wala namang akong makukuha sa inyo, magsinungaling ako, di ba? So, dito kasi guys,
kung mapapansin nyo, 72%. So, RON and AXS. Tapos, pagdating dito, ang percentage lang dito 34 yung APR. Sabi, kumbaga, bakit ayaw mo dun? Mas malaki dun kasi 72 dun. Dati guys, kung mapapansin nyo yung mga unang video natin, meron tayong staking dyan, dalawa. Isang farming nitong RON na AXS dito sa Katana at yung isa naman staking. Pero kung mapapansin nyo, dyan sa pinakaunang video, maliit lang to, tapos lumaki. Kasi ang nangyari, yung kinita ko dito sa loob ng isang taon din, na alos kalahating milyon dun sa 1.6 na yon. Kasi kailangan mong 1.6 hatiin mo yon. Isang 1.6 pesos na worth ng RON, 1.6 pesos na worth ng AXS. So, ganun siya. Tapos, in-stake ko lang tuloy-tuloy. Ang isa kumita rin siya ng 500,000, more or less, mga ganun. Pero ang problema kasi dito, may impermanent loss. So, kumbaga, kung magkano yung in-stake mo, bababa yung isang token, tataas yung isang token. Ganun siya. So, kunyari, in-stake mo yan, tag 1,000 pesos. Dahil umaangat bumababa yung value nito mga to, mangyayari niyan, pag umangat yung isa naman bababa. Ibibigay sa yun mas mababa na. Pero yung isang token na mas mataas, parang ganon. So, ayun siya, may impermanent loss kasi to. Pero kinumpute ko, kaya napalipat ako sa RON staking. Sa mga sumunod na video kasi, napalipat tayo dyan sa RON staking. So, kumbaga yung 1.6 dito, mahigit, nasa 2 million na ata yun. Kasi kumita siya ng 500 plus eh. So, nilipat ko naman dito ngayon sa RON staking. Ngayon, mga ilang araw, para alam nyo guys yung history ha, kasi baka mamaya magtaka kayo dyan sa mga video ko. After ilang araw, kasi may mga validator dito, yan. Ito yung may mga commission yung mga validator. Yan. Tapos ito yung APR dito. Ito yung percentage. So, may ganyan mo lang. Kasi kung RON lang talaga meron ka, tapos stake mo na lang muna dito. Tapos, ayan, kung ilang percentage makukuha ng validator. Sa mga validator guys, ito si YGG. Shoutout kay Sir Gab Dison, isang Pilipino, may-ari nitong YGG. Okay. So, ano mo ka brand? This is sa mga malulupit yan na. Ito si Nonsense. Ito, mga gaming naman yan. Parang investor, ganun. Parang angel investor. Ito, Nonsense. So, para share rin yung mga sinishare ko sa inyo. Di Palyama, ganun. Then, siyempre si Google, Sky Mabis, yan yung mga validator. Imagine mo si Google, nakuha nila. Yun nga lang, kinumpute ko dito guys. Kinumpara ko dito sa AXS. Staking. So, from Katana, nilipat ko yung pera dito. Tapos, napagtanto ko mga ilang buwan, ay ilang araw, mas malaki pa rin pala ang kita dito sa AXS staking. Kaya ang ginawa ko, parang 36 yun naging 39. So, nilipat ko na lang lahat from RON, kinonvert ko sa AXS, tapos dito ko na lang ni-stake. Kaya mapapansin nyo, umangat siya. Okay, sana naliwanagan kayo. Kaya yung tanong ni Sir about dun sa AXS staking, wala po kasing loss dito, hindi kagaya dun sa Katana. Okay? Okay, so alright. Next, kay Sir Rick Walter Ramos, 4533. Nalilito na ako. Ilan kinikita niyan boss per day? Ayun, nasagot na natin. Nasa 38 AXS guys. Shoutout sa iyo. Ito si Sir Harold Villapando, 7490. Shoutout sa iyo, sir. Ayan, si Sir Villapando. May kaibigan akong politiko na Villapando. Napakabait. Tsaka kasama ko sa Challenger Club. Sa Sports Car Club, sorry. Villapando din. Seaman, mabait, napakabait din nun. Shoutout sa iyo, sir. Ako po yung nanood ng video nyo from day 1 to day 45. At syempre, yung recent na din. Okay, sir, shoutout po sa iyo, sir Villapando Harold. Sir Christian, kumusta? Boss, boss, Lodi, yung robot mo sa Forex. Ibig sabihin ng EA, Expert Advisor. So, iba-iba kasi guys. Ito Forex naman to, ibang kategorya to. Sa Forex, yun nga, may IT company tayo. Tagal ko na, since 2016 pa ako nagpo-Forex. Pero,
yung robot development ko, mga 2018 ata yun. Kasi nauso na yung robot na ano, martingale. Iba-iba kasi ang robot, guys. Martingale yung dinodoble yung taya mo. Kunyari 1, nandito yung market. Kunyari ito yung market, pa-buy. Yan, para may idea na rin kayo sa Forex. Medyo binubuksan ko na unti-unti yung mga nalalaman natin sa Forex. At least magka-idea ka lang. Libre lang naman to. So, kunyari yung martingale, ito yung EA Expert Advisor, ginamit mo yan. Ang ibig sabihin ng martingale, dinodoble. So, parang dumodoble yung taya mo. Kunyari, ang taya mo, sell. Nagpa-buy yung market. Nandito ka nakataya, sell. So, pag taya mo dito ng sell, tataya na yung robot na yan ng, kunyari, isa lang muna, isa. Ngayon, may take profit yan. Ang lumabas sa market, todong pa-buy, pag ganun. So, tataya ulit siya ng another buy. Ang itataya naman niya, 2 na 2. So, pa-sell ang taya nun. Ngayon, tumodo na naman yung market, tataya ulit yun ng 4. So, parang ang taya niya, 4, 2, at saka 1, 3 na taya niya. Tapos may TP lang. Yan taya niya kasi sell na tumodo mag-buy. Hanggang sa umabot yan ng maraming beses. Ang sa unti na lang yung pagitan, matap lang ng ganon, TP na lahat ng taya. Pero yun nga, very risky kasi yung martingale. Kaya may mga sikreto, recipe dyan para hindi siya masyadong aggressive. Iba-iba naman yan. Tapos may mga robot naman na scalping, swing trading, Fibonacci na robot, iba-iba. So, ayun. Kaya ngayon, profitable naman ako monthly sa Forex since 2019. Kasi losses ko talaga yung 16 hanggang 18 parang enrollment ko yun. Pero ulitin ko, hindi po ako may mga kaibigan tayo na bilyon ang kinita sa Forex, guys. Through referral. So, pero hindi ko kasi yung ginawa. Yung iba kasi sa kanila, ginawa nila, nung may robot na sila, bigla silang nag-FB ads, bigla silang nag-announce sa television, sa social media, na kumita daw sila ng milyon-milyon sa Forex. Yun. Tapos, gusto nyo rin ba kayo kumita ng milyon? Gamitin nyo ang robot ko. Dahil ginamit yung robot, ilang buwan pa lang pala sa kanya na ginagamit yung robot na yun. Siyempre, martingale strategy, ang daming nalugi, guys. Pero dahil gamit nyo yung referral, kada pindot kasi, pag gamit yung referral, kunyari, ikaw, downline kita sa Forex, ginamit mo yung referral ko. Kada pindot mo, manalo matalo ka, depende sa lot size, may kita ako doon. Ang dami nag-sign up. Billion. Kada manalo matalo, kada tick, kada taya, may kita siya. So, by the way, hindi naman natin yun nakwento ko lang, ha. May mga kaibigan tayo kasi ganun ang ginawa. Okay naman kami ng mga kaibigan ko na yun. Pero yun nga, yung robot kasi hindi rin nila kasi anticipated na biglang maglo-loss. So, ayun. By the way, pero never ako kasi nagpa-invest or nag-share ng referral link ko, or alam mo yun, ng robot ko. Ayoko kasi pag hindi kasi, guys, mo pa na-try na mga ilang taon na accurate, ang hirap i-share sa iba nun. Kasi pag nalus yung mga tao, parang ano mo yun consuelo doon ang tawag doon, yung parang anuhin ka kasi ng konsensya mo, guys. So, basta hindi ko kasi ginawa yun. So, ayun, sana nasagot ko yung kay Sir. Napakwento na naman tayo. Sir Neil, present. Okay. Shoutout sa iyo, Sir Neil. Kay Mate Jobo, Lupet Lodge. Ito, Lupet. Okay. Yan. Like naman natin ang ating mga Okay. May mga malulupit na comment dito. Sir John, Cryptoholic, silent viewer here, sir. More power. Wag po sana kayo mapagod mag-inspired sa aming mga nangangarap para maging financial freedom tulad nyo. Yes, guys, syempre. Ito rin yung mga comment na to is nakakatulong sa atin mag-boost para magtuloy-tuloy pa dito sa ating YouTube channel. Kaya, yun, sa mga bago, mag-subscribe na kayo, tapos hit nyo na rin yung notification bell para marinig nyo yung boses ko na wala kung ano mga pinagsasasabi ni Mr. KJB Crypto. Okay, so alright, ito si Axnearmind 89, nakasubscribe agad ako. Ang dami kong natutunan. Shoutout sa iyo, sir or ma'am. Okay, kay Sir Franco de Vera, ito lagi natin tong present si sir.
Present load sa ritual. Salamat sa pagsagot sa tanong ko. Looking forward sa episode. Yes sir, titingnan natin ha. Kung makaano tayo dyan. May mga nabanggit tayong kakaiba sa crypto. Ay sa forex. Sa forex kasi, ang diskarte lang dito sa tagal 2016 na 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 8 years na tayo guys sa forex trading. Ang tinitrade ko lang kasi talaga Euro USD lang. Dati kasi, ito may experience sa mga newbie gawa ka muna ng demo account. Wag ka muna magla-live. Gawa ka muna ng demo account. May mga na broker na sense. Ang ma-recommend ko na broker, ang broker ko kasi IC Market, XM at saka FBS. Sa XM medyo okay sa XM kasi marami silang Pilipino na parang call center ng mga Pilipino na kung may tanong ka about XM nasasagot. Yung IC Market kasi wala Pero yun yung kauna-una akong broker, IC Market. So sa tagal ko sa forex industry, lalo na pag newbie, nung newbie pa lang ako, taya lang ako ng taya kasi may capital naman ako at that time. So talagang sa tagal ko sa forex, ang natutunan ko, at least pag kumita ka na, so ito natutunan ko nito nung sa tagal mga 2019. Pag kumita ka na ngayong araw, stop na, bukas naman. Tapos kung nagbabasa ka ng chart, nanonood ka ng mga news about forex, malalaman mo kasi mas liliit yung losses mo. Yung parang yung chance mo matalo maliit na lang kasi alam mo yung mga news, alam mo yung mga nangyayari sa industriya, kung bakit nag-sell, kung bakit nag-buy. So bakit bago mag-sell, bago magbabayan, may mga indicator o may mga mababasa ka diyan na dahilan kung bakit siya nag-sell or nag-buy. Okay? At yun, gawa ka muna ng demo account tapos trade ka lang one trade a day pag panalo na, ganun. Tapos minsan aralin mo rin maraming YouTube na magagaling sir about sa forex, magbasa ng chart. Ayun, minsan tingnan natin ha kung makagawa tayo ng different video. Okay, salamat po sa pag-shoutout sir kay Sir Ma'am or Ma'am Fa Roma 1312. New subscribers lang po kasi. Tanong po ulit. Pansin ko po kasi sa mga unang video nyo ay nagpa-farm kayo ng RON. Pero sa mga latest video nyo wala na. Wala na po at tanging excess na lang. Ayun, nasagot ko na to ma'am, sir, kanina. Dun sa unang mga pinagsasabi ko. Okay, sa alright, kay Mimix 2015. What do you think about Metaland? AXS RON staking in safe. Ayun, nasagot ko na rin to kanina. So, dito na tayo galing and then, ayun, nag-AXS na lang muna tayo. Pero, syempre, kung niron ko lang yun, di ba, umangat si Ron, kahit pa paano, malaking pera din yun. Pero, yun nga, okay lang yun. Ganun talaga. Sir, dito po kay Coffee 1NE29, shoutout po sa'yo. Thank you. Ang haba nito Thank you sir, nasagot mong tanong ko. Ang dami kong napanood na videos pero ikaw ang may pinaka malinaw na sagot. Maraming salamat ha. Nakakatuwa, sobrang underrated ang video mo sir. Basically masterclass na to sa mga buhay na di tinuturo sa paaralan. Yung kasing educational system natin as of now, piniprepare tayo para maging empleyado. But we don't know na yung oras na part ng lifespan natin, yun ang na-trade natin para magkasahod. Ang huli na. Karamihan matanda na bago ma-realize. So, totoo naman. Kasi syempre, sino ba naka-invento ng guys, ng educational system? So, 'di ba kailan lang naman 'yan? Kumbaga, ayun, ganoon talaga, hinahanda tayo sa pagiging empleyado, lalo na sa Pilipinas. Tsaka syempre, third world country tayo. Marami nga, 'di ba? Maraming tinuturo sa school, hindi naman natin na i-apply ngayon. Pero kung tutuusin, kung check mo, naglaan ka ng oras ng buhay mo dun . So sayang lang din. Imagine mo yung letter hinahalo sa number, parang AB plus 1, alam mo yun, AB plus kung ano-ano, tapos equals BC, mga ganun.
So, ganun talaga. Pero syempre, lamang pa rin syempre, lalo na yung tanong na diploma o diskarte, lamang pa rin yung yung nakapagtapos tapos madiskarte, syempre. Lamang pa rin 'yon. Lalo na nga sa parang sa akin na lang yung ibang empleyado, may mga businesses kasi ako na hindi na kailangan ng tapos, hindi mo kailangan tapos ka. Pwede ka mag-business or mag-direct selling ba. Pero minsan mas mabilis maka-catch up ng direct ng instruction yung nakapagtapos. Kung may empleyado ka versus dun sa hindi nakapagtapos, mas mabilis maka-catch up ng instruction yung mga nakapagtapos kumpara dun sa hindi. Pero in a long run, halos parehas pa rin ang result. Pero syempre, as a owner side, ayun, mas lamang pa rin pagdating sa pag-employment yung mga nakapagtapos. So, ayun lang. Pero syempre, lahat naman tayo pantay-pantay. Nasa sa atin lang yan kung gaano natin itrato yung bawat tao. Bakit pantay-pantay? Lahat tayo pantay-pantay humihinga. Kumakain, tumatay. Magkakaiba lang ng mindset. So, kailangan pa minsan-minsan baguhin natin yung mindset natin para syempre makuha natin ang mga pangarap natin. Napakwento na naman tayo. Shoutout sa'yo, JP Balesteros 14. Lods, review ulit naman dyan ng Berry. Patuloy ang pagbagsak and daming seller versus buyer. O yun. Siyempre, ayun, na-review ko na to kanina, sir. Yung kanina yung supply ng Berry. Nandito pa ba? Ayan. Wala na. Doon na. Saan na tayo? Yun. At least napahapiwan natin yan kanina. Okay, si Sir Deo Phil SR1. Idol, tanong lang po. Paano mo nalaman na may AXS staking pala na malaki ang kitaan? Actually, tagal ko na kasi sir sa AXS. Sa Axie Infinity muna. Bumibili na ako sa Binance ng AXS bago pa ako 2020 yan. Bumibili na ako mga December, October. Hindi ko alam na grabe mag 8,000 pala yun. Ngayon, kinonvert ko lahat ng AXS ko, pati Ethereum. May mga Ethereum tayo dati sa Binance. Kinonvert ko sa Scholar, sa Axie. Siyempre, habang nasa industriya ka ng ganito, isa tayo sa pinakamaraming Scholar na individual sa Axie. At ayun, nung bumagsak, siyempre, tas nilabas nila yung staking, yan. Nung nalaman ko yung staking, hindi kinonvert ko yung SLP ko na halos ilang milyon yun. Dito ko ni-stake. Okay, so alright, nandiyan naman yung wallet ko. Mag-check nyo dyan kung history natin. Okay? Si Sir Music Every Time 5959. Sir, tanong lang, nasubukan nyo na po ba ang Union Bank deposit withdrawal sa crypto? Union Bank po kasi. Yan, may video na ako nito sir. Nasa pang ilang video, 1 to 10 ata yun. Kinento ko na yan. Siyempre, ang pinaka-supportive talaga sa crypto, sa bangko sa Pilipinas ay walang iba kundi Union Bank. O kung meron lang ako nung tumatao ay pumapalakpak na pinipindot, papalakpakan ko itong Union Bank. Siyempre, ito pinakamagandang bangko para sa akin. Lalo na nung nag-start pala ako ng mga PTC, pay to click. Union Bank rin yung dati, Ion pa nga dati, ginagamit ko. Way back 2009, 2010, 2011 hanggang 2012. Yan yung diyan pumapasok yung pera galing PayPal, galing sa ang ginagawa ko kasi Liberty Reserve, Perfect Money, tsaka Solid Trust Pay. Yun, pinapapunta ko papuntang PayPal tapos papunta dito sa Union Bank. Iyon pa yun dati. Supportive na talaga nila yung mga online source of income o online business. Okay, so ito po talaga ang ginagamit ko Union Bank, sir. Yung BDO, ang tagal ko na sa BDO. Way back 2010, na ako ng BDO, Diamond Holder. Imagine mo pag Diamond Holder ka, may required kasi yun na deposit at least 5 milyon pataas bago ka maging Diamond Holder. So, ayun. Kaya nakakalungkot lang kasi hindi naman ayaw nila ng crypto at saka yung video kasi ang dami nilang naging problema about sa hacking saka dun sa mga yun nga, ang daming naloloko kasi andyan yung forex, andyan yung crypto, andyan yung networking. Yung mga institusyon na yan ginagamit ng matatalino nating kababayan, gumagawa ng program na investment, taya-taya, paluwagan, kung ano-ano pa.
So, networking na taya-taya, maglalagabas ka lang ng pera, may percentage monthly, weekly. So, nagagamit yung tatlong institution na yon ay ang ginagamit ng mga bangko yan, BDO, iba-iba ring mga bangko. Tapos yun, biglang pumuputok na may sablay, may na-scam. Kaya mahigpit sila, lalo na dito sa crypto, forex. May mga forex din na nagpapataya-taya. So, allergic sila dyan. Kaya nagigpit sila. Hindi mo rin masisisi. At ayaw nila nito. Parang, hindi naman lahat kasi sumasang-ayon eh. Parang SEC ng US, 'di ba? Ang tagal din ng debate about diyan sa Bitcoin ETF pero na-approve naman. Darating yung time dito naman sa atin, New York Stock Exchange, malay natin magkaroon ng Bitcoin ETF diyan. So, yung mga dating player or buyer ng mga ABS-CBN or BPI, yung mga Jollibee, yung mga kung ano na malaking company, magkakaroon na sila ng option na bumili ng Bitcoin, lalo na pag na-add na ang Bitcoin ETF sa Pilipinas. Pero syempre yun nga, si Binance nga tinitira, 'di ba? Ewan ko ba. So, may kasi diyan, politikahan. Pero bahala sila, buhay nila 'yan, diskarte nila 'yan. And ayun, nasagot ko na ang haba ng video. Ito na ata pinakamahabang video. Parang ito lahat yung video natin na maraming comment dito sa number 84. Okay, sir. Shoutout, sir, dito kay Sir Music Every Time. Thank you, sir. Okay, kay Sir Xavier Restelo. Nice content again, sir. Shoutout po sa'yo. Inspiring. Shoutout kay Nick. Arthur Tan 3958. Shoutout din sa'yo, sir. Kay Arpa Hall Vlog. Very inspiring. Okay, kay Romel Santos 1933. Di kayo, boss, nag-invest kay Fred. Actually, nag-invest naman pero hindi sa AI Mall. May mga yung Ore at saka BC Pay yan. Meron tayo diyan. Pati yung any NFT. Hindi niya na pinopromote ngayon yun eh. Pero syempre kaibigan natin yan si Sir Fred Bruno. Don't wait opportunity, create them. Present, sir. Okay, Sir Instinct. Ito laging present to si sir. Okay, nasagot ko na ata ito kahapon. Invest, pinasok. Umpisa. Okay, nasagot na natin yan. Okay, yun lang. Yun lang po ang ating mga comment ngayon. Pinakamahabang video natin to, 37 na minutes. So, ayun lang ulit. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyo. Nag-auto out na. Salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel. Huwag niyong kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. Sana na may mga na-share na naman tayong idea sa inyo sa ating AXS journey or crypto journey. Maraming salamat, and this is Mr. KGB Crypto. See you again tomorrow. Bye-bye. Good night sa inyo, guys.